At sa inyo po dyan, ang aking pong itatanong ay, may karapatan po ba na magmana ng ari-arian ang isang ampon kahit rehistrado sa pamilya o dala ang apelyido ng mag-aampon sa kanya? Yun po ang aking itatanong. Ang tanong, Henry, yung ampon ba'y legal na inampon? May papeles bang nagsasabi na legally adopted siya? Ngayon, kung merong papeles po na legally adopted yung isang ampon, no, o anak-anakan, then may karapatan po siyang magmana ng mga ari-arian sa kanyang tatay. Maliwanag, Henry? Opo. Narinig ko naman po. Henry? Opo. Narinig ko po. Okay. Maliwanag naman. Meron ka pang katanungan? Bali, yun lang po kasi pinapatanong din naman po sa akin nung kapatid po. Okay. Hindi lang Maraming po salamat, sinasagot Henry. sa akin. Opo. June, back to you. Okay. Pero kung Erin, meron bang instance na kahit gamit yung apelyido nung kanyang itinuturing na ama, yung ampon na tinatawag, maituturing na hindi niligal? Pwede. Kasi baka nilagay lang kasi sa birth certificate eh. So kailangan na kung mapatunayan na by blood, no? Kasi kung may magque-question sa karapatan nung sabihin natin nilagay yung pangalan lamang sa birth certificate at magkaroon ng DNA at mapatunayan na hindi talagang anak, kailangan maglabas ng ibang papeles bakit nilagay yung pangalan nung inampon sa pangalan ng tatay. Okay, malinaw kung Erin. Okay. Bueno, medyo matumal ngayon kung Erin. Balik mo na sa studio ko, Erin. Sige, maraming salamat, June Sayaw. Kasama po natin ang 1,360 monitoring centers worldwide.